balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, viral nga po sa boxing community ang usaping nabahag o takot daw ang Japanese monster Naoya Inoue, lalo na noong nasa junior flyweight pa ito lumalaban. Naungkat kasi mga idol ang naging plano ng Team Inoue nung kampiyon pa ito sa 108 pounds, kung saan mga idol tumalon ito ng super flyweight division at hindi dumaan sa flyweight o 112 pounds. Lumaban kasi ng diretso si Inoue kontra sa kampiyon na si Omar Narvaez para sa WBO World Title fight sa 115 pounds. At sa mga panahon na yun mga idol, kahit kinikilala si Omar Narvaez na isa sa mga mahusay na fighter sa mababang dibisyon, ilipas na rin ang prime nito sa bakbakan dahil halos 40 anyos na ito noong nilabanan siya ni Inoue. Kaya dito nagduda ang mga boxing fans mga idol na dati pa daw pala cherry picker itong si Inoue. Mas minabuti pa nito na umakyat ng dalawang dibisyon para kalabanin ng matandang si Narvaez kaysa mapalaban sa mga flyweight fighter na sa mga panahon na yun mga idol pinaghaharian ng mga Meksikano ang 112 pounds. Nandito kasi mga idol si Carlos Cuadras, Juan Francisco Estrada at syempre mga idol ang Nicaraguan legend na si Chocolatito. Ito ang roster ng flyweight dati pero hindi man lang sumagi sa isip ni Naoya Inoue na dumaan sa dibisyon kahit lumaban man lang siya sa contender dito. Well, sa naging panayam naman dati ng Team Inoue, ang dahilan nila bakit nag-skip sila sa flyweight division dahil biglang lumubo daw ang katawan ni Inoue at naging hiyang na ito sa junior bantamweight, kagaya sa nangyari mga idol sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao na simula sa flyweight biglang dumiretso ito sa super bantamweight. Pero valid naman ang reason ni Pacquiao dito mga idol dahil nung una malnourished pa talaga ito, pero noong naging kampiyon na ito sa flyweight at nakabili na ito ng masustansyang pagkain, biglang lumaki po si Pacman. Pero hindi natin alam mga idol kung ganito rin ang nangyari kay Inoue. Mukhang mayaman naman itong si Inoue simula sa pagkabata at hindi ka po sa pagkain kagaya ni Pacquiao. Pero if ever mga idol na nagkabaliktad ang katayuan ni Inoue at Manny Pacquiao, malamang mga idol pinilit ni Pacquiao na lumaban sa flyweight at manggain ang mga kagaya ni Galo Estrada at Chocolatito kaysa lumaban sa matandang fighter sa junior bantamweight dahil ito talaga ang trip ni Pacquiao mga idol, ang lumaban at huntingin ang mga halimaw na fighter. At isa rin kasi mga idol sa rason kung bakit nag-skip si Pacman ang dalawang dibisyon dahil nasa 122 pounds po ang malalaking pangalan dati at ito ang nagdala kay Pacman sa Amerika para doon lumaban, kung saan swinerte dito si Pacman mga idol at nakaharap niya kagad ang hari sa super bantamweight na si Lelo Ledwaba at inagawan niya ito ng titulo. Walagayon pa man mga idol, hindi naman natin masasabi o hindi tayo sure na takot talaga si Inoue sa mga fighter dati ng 112 pounds dahil pinili niya ang easy na ruta o daan para maging kampiyon lamang sa easy na paraan. Sa kabilang banda naman mga idol, Canelo Alvarez pinagtatawanan ng mga boxing fans at experts matapos may kasang laban nito kay Jaime Munguia na gaganapin sa May 4 sa Las Vegas para sa undisputed super middleweight title. Kinain daw kasi mga idol ni Canelo ang kanyang mga sinabi matapos ito matanong kung bakit ayaw nito labanan si David Benavidez. Isa daw sa mga rason kung bakit tumanggi ito sa offer sa laban kay Benavidez dahil ayaw daw nito makalaban ang kapwa nito Meksikano. Kung maaari daw ibang lahi lang ang kanyang gustong palagan. Pangit naman daw kasi na lumaban sa isang Meksikano dahil isa lang daw ang kanilang gustong mangyari, ang makapagdala ng karangalan sa kanilang bansa. Pero ngayon mga idol, kinain ni Canelo ang kanyang mga sinabi dahil ang pinalaga nito isang Mexican full-blooded fighter na si Jaime Munguia na para kay Canelo mga idol maganda daw ito para sa Mexico. Kaya talagang nakakatawa mga idol.